Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Sa barangay tayo, sa barangay tayo. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Madami kang matututunan, nakaalaman, kaya lagi tandaan. Sa barangay tayo. Welcome back mga kabarangay, at gaya nga po ng nabanggit natin kanina, ituloy-tuloy lang po tayo na sa pagsagot ng inyong po mga katanungan pambarangay. Kap, diretso na po natin sa una po nating question. Ito naman po ay para po sa atin po mga kapitan, mga punong barangay. Ang katanungan po niya ay pwede daw po ba kami humingi sa kapitan ng gastusin sa barangay bilang members ng council? Ayan, bago sagutin ni Kap, kasi ang dami nagtatanong sa atin, mga kagawad, na Kags Butch, pwede ba kami humingi ng financial report sa treasurer at sa kapitan pagka-council? Kasi para bang nahihiya sila. Palagi ko sinasabi na, oy, karapatan nyo yan. Opo. Kasi council kayo eh. You have the right na malaman ng financial report through your chairman ng appropriation and finance and kapitan and the treasurer. Pero syempre, gusto natin marinig mismo kay Kap Don. Okay. Sabay ganun. Away na yan. Okay, ganda, ganito yun. Okay. Actually, di nyo na kailangan humingi ng financial report. Kasi pinopost po yan. Tandaan nyo, pinopost yan. Ang lahat ng gastusin ng barangay dapat nakasama sa AIP. Eh, yung AIP, iniikot po yun sa sanggunian. Member ng barangay. Okay? At sa annual budget. Yung annual budget, pinipirmahan nyo po yan. May resolution po yan. Tanong, paano kung wala kaming annual budget? Yun ang problema. Hindi ho hinahanapan naman ng COA yun. So, merong mga check and balances po ang gobyerno o ang sistema. Ang sistema ng pagiging pasok sa gobyerno ay yun ang pwede nyong pagbasihan. Yun ang pwede nyong hintayin. Yun ang pwedeng mag-check sa kapitan. Ngayon, tanong, saan po namin makikita yung aming gastusin sa barangay? Si kapitan ay hindi ho binibigay. Huwag kayong mag-alala. Required ng DILG na si kapitan at ang buong barangay ay dapat nagpo-post ng kanilang o aming financial transaction through the full disclosure policy board ng barangay. Meron pong ganun eh. Requirement po yun. Katulad sa amin, para makapasa ka ng Seal of SGLGB, Seal of Good Local Governance for Barangay, kailangan may policy board ka. Kung hindi, ano yun, tinatago mo yung mga gastusin. At dapat yun, hindi lang ikaw, kagawad, ang nakakaalam noon, pati si mga tao ng mga constituents nyo, makikita yun, ito pala yung budget, ito pala yung pinagkagasusan, ito pala yung mga nakalagay sa AIP natin. Yan. Kaya maraming sila. Ang dami natin natutunan. Ano? Yan yung mga questions na pangkapitan talaga eh. Kasi siguro nga naman, naiisip ko kasi sa session, siguro may mga ibang kagawad na hindi nila napagtutugma yung pinapakita sa constituents nila, yun na pala yun. Opo. Kasi meron siguro, baka naiisip ko kasi, meron yung gustong yung punto per punto na hanggang sa 5 sentimo binibilang. Yun po mahirap po yun. Mahirap po yun. Tsaka pag hinanapan nyo pa ng resibo yan, talagang away talagang mangyayari dyan. Saka hindi si kagawad ay hindi mandated gawin yun. Opo. COA ang gumagawa po nun. Yes. Yung punto per punto. Yeah. COA yun. Hindi po si kagawad. Never nakalagay sa local government code na si kagawad ay kailangan scrutinize ng up to the last cent. Yung wala pong ganon. Pero yung nire-release na financial report for transparency, yun na po yun. Yan. Yan. At least monitor nila kung saan yung nangyari galaw. ba yung project na yan? Yes, kasi nag-uusapan yun beforehand eh. Opo. Pag-uusapan, papatay tayong maliit na bridge, kunyari. Ito na ito pala yung nagastos. Tignan mo yung homework mo, dati, hindi nga sumobra, yun. Totoo yun.
Saka ano po again, ang reporting ni Kapitan sa ginastos niya, si COA, hahabulin ng COA. Masususpend, may notice of suspension, hindi ho makakapag-withdraw si Kapitan. Susunod yan, may notice of disallowance kung mali ang paggagastos ni Kapitan. Yeah. Thank you very much. Nako, ang dami natin natutunan. Pero marami pa tayong mga tanong. At itong mga tanong na to talaga mag-a-apply sa araw-araw na buhay ng mga barangay officials. Halimbawa po, itong tanong na ito importante. Meron po ba sa batas o na pag-ibig savings, SSS o pension o retirement funds ang mga barangay officials or specifically yung mga nakatapos ng 3 terms na elected official? Kung meron silang retirement, meron silang reward money, whatever. Pero ang importante sa akin, meron ba silang benefits like SSS at saka pag-ibig fund? Yes. Okay. Wala. Lahat po yan ay voluntary. Pag voluntary lang sa elected officials. Kaya nga, pinupush namin dito yung Magna Carta. Okay? Kasi pinag-uusapan lang namin ni Kags Butch, ni SK Mai, na paano yung mga tao natin sa barangay, paano yung mga kagawad, paano yung mga kapitan, paano pag nag-3 term, ano ang aabangan nila. Pagkatapos nun, sana sila, lalo na kung may edad na po yung kapitan, talagang siyempre kahit pa paano, yung makakatulong yung panggamot, yung pang-maintenance, di po ba? So yan yung mga bagay na voluntary lang yung SSS yung pagbibigay sa pag-ibig o sa pag-ibig, voluntary yan Yung ginawa po doon sa mga seminar, convention na ginagawa, ang magbabayad din nun si kapitan saka yung council Di po ba? Hindi naman si gobyerno. Kaya so, nga po, ibatas nyo. Diba? Kaya nga po natanong siguro kasi marami kasing mga maliliit na barangay employees ang nanonood din dun sa liga at sa nangyari doon sa National Congress na yung mga senador binigyan daw kamo ng SSS at saka pag-ibig at saka GSIS, nag-announce pa nila doon ang mga kapitan right there on the spot. Pero ang pagkakaalam sa ating pagsusuri, pinag-apply sila doon. Alam niyo, sa kayo rin man na magbabayad doon, hindi naman ibang tao magbabayad doon. Yes. Wala hong ganun sa gobyerno. Yan, ayoko na lang magsalita, pero yan, sila pa rin ang magbabayad. Hindi yung mga nagpupush ng 6-year or kung ano man yan. Kayo mga kapitan, yung mga nandun, kayo mababawasan ang honorarium nyo, kayo pa rin ang magbabayad. Pero hindi lahat yan binigay hanggang kay Tanod, hanggang kay Secretary, hanggang sino man BNS, BHS. Na which is yun nga sinabi ni Gab Dondon, yun ang pinaglalaban namin. Lahat dapat sa barangay meron. I-institutionalize nyo po. Kayong mga nasa gobyerno, nasa Senado, sa Congress, i-institutionalize nyo, wag yung piecemeal. Yung, magsasalita kasi ko, sagot ko mga inyong mga SSS, sagot ko ngayon. Basta iboto nyo ako. Yes, galing. Sinagot nyo for 1 year, 2 years, 3 years. Gusto nyo mag 6 years Di po ba? Institutionalize nyo na yung mga ganyang klaseng benepisyo. Ibig sabihin, kapag naka-institutionalize, pinasa, ginawang batas, pinirmahan ng presidente, at ini-implement ng executive. Yun po yun. Institutionalize nyo yan. Mas marami pang matutuwa sa inyo at hindi nakangangalang sa kapitan yung mga taong barangay. Yun po. Salamat po, Kap. Yan ang pinakatama. Opo, maraming salamat po, Kap at Kags. And naghihintay pa rin nga po tayo. Ilang taon na pong nakapending yan, pero sana po ibigyan pansin na po ng atin pong Kongreso. Alam mo, may sisingit lang ako. Tamang-tama sinabi, more than ilang years na po. 20 years, actually. Ang masisingit ko lang dyan, siguro nga, kung matuloy itong 6 years, siguro naman, sasaya natin, i-push nyo naman yung Magna Carta. Kasi kung upo kayo ng 6 years, hindi naman kayo matatanggal ng 6 years. I-push nyo na nga 5 taon yan. Nakinabang na tayong lahat So, dapat naman yan. Kaya pala Kaya nating i-push yan kung lahat-lahat. Pero kung ipupush natin yung piecemeal, yung konti lang ang may kinabang, para sa akin talaga doon,
hindi tama. Dapat yung Magna Carta, dapat lahat na ikinabang sa gagawing batas ng ating gobyerno. At Kags Butch, even with the argument nga po na hindi po sapat yung 3 taon na termino po ng ating mga barangay officials, that just means na ganun po ka-importante yung trabaho na ginagawa po nila at na ginagampanan po nila. Kaya why not give them the benefits that they deserve naman po sa serbisyong binibigay nila sa kanilang barangay. Correct. Yan po. And moving on to our next question. Ito naman po, paano daw po kung hindi daw po nagamit ang calamity funds nitong 2024? Saan daw po kaya ito mapupunta for next year? Pwede daw po ba itong i-realign for other projects? Ang tawag po dyan ay QRF or Quick Response Fund. 30% of the 5% of the DRRM funds. Okay. Pag hindi po ginamit, ay ilalagay yan sa trust fund ng barangay. After 5 years, saka pa lang pwedeng i-realign for other social services after 5 years. Okay? Saka nyo lang pwedeng gamitin at dalhin sa, kunyari, papagawa ng barangay hall. O kaya hindi ko kasi nagamit eh. So after 5 years nyo pa pwede. Kaya ako ang payo ko sa mga kapitan at sa mga kagawad na nagkakaroon ho ng mga usapin pagdating sa budget, lalo na ho ngayon, inaayos na po natin ang budget. Yung disaster fund o yung 5%, gamitin nyo totally. Huwag kayo magtitira. Gamitin nyo ho. Para, kasi, yung 30% po ng 5%, yung 30%, kapag nagkaroon ng calamity, yan ay napupunta sa trust fund naman eh. Pero hindi nyo pwedeng i-realign. So, halimbawa, may 50,000 kayo nyo kunyaring hindi naman nagamit kasi hindi dumaan sa inyo yung bagyo, wala kayong lindol, walang disaster, may 50,000 kayong sobra next year. Okay? So, yan po yun. Pero yung 70%, nagagamit yun for mitigation. Halimbawa, katulad sa amin, mamimigay po kami ng go bags. So, ginamit namin yung 70% at yung po ay nakalagay sa AIP namin, nakalagay sa aming sa budget na gagamitin po namin to sa disaster, yung 70% para sa go bags. Para magkaroon man ng lindol, ang mga tao sa barangay na mayan ay ready sa kahit anong eventuality. Yun po. Ayun, maraming salamat. At wow, napakaganda, napakalalim yun, ano? After 5 years pala, pagka hindi mo ginamit, baka hindi ka nakapitan yun, di ba? Yung iba sa inyo, baka hindi nakapitan. Pero na-extend kayo pa rin. After 5 years nga lang. Kap, ito importante at marami naghihintay sa sagot ng kapitan. Ano-ano ang pinaggagamitan ng 20% development funds ng barangay budget o ng NTA o NTC ba yun? NTA. NTA. Ano ba ang like you, Kap, ano pinagagamitan ng barangay nyo sa 20% na development fund? Infra project. Infra projects lamang po ang 20% development fund. Hindi nyo pwedeng gamitin po sa iba pang mga bagay. Hindi nyo pwedeng gamitin sa pamamigay ng ayuda, hindi nyo pwedeng gamitin sa mga social services, hindi nyo pwedeng gamitin sa pagbabayad ng kuryente or anything. Pwede kayong gamitin yan kung napag-usapan po natin to mga ilang months ago eh. Kami din nila SK Maisa, ni Kags Butch ang rito. Pwede nyo gamitin yan kapag meron kayong halimbawa, anong tawag doon? Ang example mo, Kags Butch, ay yung maliit na bridge. Tulay, maliit na bridge. Maliit na tulay. Yun, pwede nyo gamitin yun. Doon nyo pwedeng gamitin ho yun. Maraming salamat. Infrastructure projects po. Yan po. Physical. Yeah, malinaw po yan, Kap. Ito naman po, still on the topic of budget. Ano po ba ang tinatawag na supplemental budget at ano daw po ba yung rason para dito? Kasunod din po nitong katanungan po natin, kailangan daw po ba na yung kapitan po at ang treasurer po yung mamili o bumili po ng mga gamit pang project sa barangay or yung mga supplies po na paggagamitan? Okay, doon muna tayo sa unang tanong. Ano po ba ang tinatawag sa supplemental budget at anong rason dito?
Pag ang nakalagay sa plano or target for a particular year ay hindi na-implement, na hindi katulad ng development fund. Okay, wag lang doon. Or nagkaroon ng mga adjustment sa annual plan, maaring magdagdag or magpalit ng project supported by a sangguniang barangay resolution. Ito yung supplemental budget. Okay. Case in point. Ganito yan. Halimbawa ho, maayos, hindi naman ho dilapidated yung ano ba tawag doon? Yung mula sa isang street overpass ng barangay, hindi naman ho dilapidated, hindi nyo kailangan magpagawa ng panibago. Naisip nyo na gusto pala namin ay parang stock room o kaya MRF. Pagawa tayo ng isang malaking MRF na kasi requirement po ngayon yan. So, pwede ho nyong gamitin yung sa development fund for infra. Infra lang ho kasi yun. For another infra. Pero gagawa kayo ng supplemental budget o resolution. Hindi pa pwedeng basta-basta na lang kayo, divert natin itong, kunyari, 20,000 na to para sa pagpapagawa ng ganito, ilipat natin sa ganito. Hindi pa pwede yun. So, kailangan pwede yan kung meron kayong resolution na yung 20,000 na nakaalat para dito sa overpass ay ililipat po namin pagpagawa ng stockage ng MRF o ng aming recyclable. Yan. Maraming. Tapos doon naman sa isang tanong, kailangan ba ang kapitan at ang treasurer ang mamili o bumili ng gamit pang project sa barangay or mga supplies na paggagamitan? Pwede naman at pwede ring i-delegate. Depende kasi sila, tandaan nyo, si barangay captain at si treasurer palagi ang accountable dun sa mga binibili na mga gamit ng barangay. Ang pumipirma kasi sa cheque, si treasurer, saka si barangay captain. So kapag meron silang ginawang masama, ang barangay captain saka si treasurer, sila rin ang mananagot. At i-report din naman nila yan Yan, sa COA. Okay, last question. Total, malapit na naman, Kap, ang national and local elections. I'm sure marami kayong naisuportahan. So, ang tanong, maaari bang sumuporta ng kandidato ang mga kapitan at kagawad sa mga tumatakbong konsyal, mayor, gov, congressman, sino man, senador, sa darating na national and local elections? Meron ba tayong limitation dyan? Di ba tayo pwedeng kumilos para sa kanila? Technically, bawal. Republic Act 6713, kailangan neutral ang barangay. Doon pa lang, yun na lang ang pagbasihan nyo. Ngayon, maraming pamamaraan, hahaba lang po ito. Meron po akong style kasi sa barangay kung paano makakatulong sa talagang gusto nyo yung nasa damdamin nyo kasi syempre yung may freedom of expression tayo ayon sa Bill of Rights. So, pero technically bawal po ang sumuporta ang barangay sa mga politikong kumakandidato po ngayon. Technically bawal. Okay? Pero syempre yung mga loopholes po. Dahil kasi non-partisan supposedly ang barangay. Supposedly, ayon sa RA 6713. Ayon nga sa kay COMELEC Commissioner, by nature of the office of the barangay, talaga nasa politika sila. Okay. So, it's a fine line, thin line yan. Laruin nyo na lang yung parang sinasabi natin. Huwag kayo masyadong palata. Alam mo sa Facebook, may tinaas kayong kamay. Hindi pwede yan. Baka ma-technical kayo ng kalaban nyo. Na ipakita sa COMELEC sa susunod na eleksyon. Kaya there's a thin line, fine line between actually campaigning at saka kinakampanya mo ng pailalim. Okay. Last. Ano ko na? Nandito sige, na. nandiyan na. Okay. Kung hindi maubos o magamit lahat ng budget ng 2024, madadagdag po ba ito sa pondo ng 2025? Yes. Makakasama sa beginning balance ng susunod na taon. Okay. And lastly, pero saan? Anong percentage saan?
Kung saan Sa total. sa total budget, Ah, okay. makakasama ho yan. Okay. Pero kung sa yung disaster hindi nyo pwedeng gamitin. At hindi pwedeng makasama just, diba, sa disaster may 50,000 kayong sobra. Pagdating dun sa next na taon ay lalagay nyo na sa iba, da-divert nyo na. Hindi pa pwede. Okay. After 5 years pa nga po ulit. Now, gusto kong, kasi etong pinag-uusapan po namin dito, yung mga katanungan, hindi lamang po ito hinugot sa alapaap at sinasabi ko sa inyo. Pagbasihan nyo po yung local government code at may mga iba pang mga Republic Acts na aking binanggit, yung lalo na yung 6713, pagbasihan nyo po yun. At ito ay itinanong din po namin, lalo na ako, sa mga kaibigan natin sa DILG. Katulad ni Director Mary Ann Planas, ni Cluster Head Emmy Basilio. Actually, si Ma'am Emmy po ang nakakatuwang ko rito. Saka ang aming LGOO Camille Cascalla ng Mandaluyong DILG. So, ibig sabihin, hindi ho ito basta-basta lamang hinihingi, sinasabi namin sa inyo ng walang basihan. Pero, again, may sarili po tayong pag-iisip, lalo na po lahat tayong mga kapitan, mga kagawad. Pag tignan nyo rin ho yung kasi hindi ho 100% ang pagbibigay ko sa inyo nito. Baka mamaya mali ho ang interpretasyon. Okay? So, i-check nyo rin, double check nyo rin. At pagbasihan nyo rin yung inyong sarili nyong DILG. Yan po. Maraming salamat po, Kap. At maraming salamat din po, Kags Butch. Mga kabarangay, sana po ay marami po kayong natutunan mula po sa mga kasagutan na ibinigay po sa atin ni Kap Dondon. At sana po ay marami rin po kayong napulot na aral sa ating pong talakayan sa araw po na ito. Muli po, sa ngalan po ng ating pambansang kagawad, Kags Butch Serrano, ako po ang inyong lingkod, SK Mai Salazar. At sa ngalan din po ng ating pinagpipitagang kapitan, Kap Dondon Francisco, magkita-kita po tayong muli sa susunod na linggo. Dito lang Sa Barangay Tayo. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Sa barangay tayo, wow. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay